Okay, magandang, masamang araw po sa atin lahat 'no. Nagluluksa po ang sambayan ng Pilipino, dahil nagkaroon po tayo ng presidente na handang, ipagkanulo ang kanyang mga mamamayan 'no, sa dayuhan na wala naman pong kinalaman sa'tin. Walang question-question, hindi po pinalagpas ng isang araw yung mga binabanggit. Nagpatawag po ng press conference si BBM, katatapos-tapos lang po ng press conference, minuto pa lang po, at ipinagmamalaki ni BBM na pinaaresto niya nila, pinaaresto ng pamahalaan ang dating Pangulo ng Pilipinas dahil po sa kasong isinampa sa International Criminal Court na hindi po tayo kasapi, hindi po tayo miyembro, at paulit-ulit na sinasabi ni BBM bago itong lahat ng ito na tayo po ay walang jurisdiction. Sa lahat po ng walang jurisdiction, eto po ang wala pang isang araw na nakakalapag si Pangulong Duterte. Minuto pa lang po. Actually, pagkalapag ng eroplano, hinuli na agad si Pangulong Duterte. At ipinagmalaki po ngayon sa kanyang press conference na parang yung patawag na press conference parang ano pa no, parang yung alam niyo po yung mga natiklong mga kulang na lang iharap si Pangulong Duterte at may nakalagay na detainee, no? Talagang Sir Badong, may gumagamit ng pangalan nyo sa kabilang YouTube. Anong gumagamit ng pangalan nyo? Ako yun. Mukha ko ba naroon? Okay. Hindi po akong usapin. Ito po ang usapin, si Pangulong Duterte po. Huwag nyo na pong problemahin yung ako at kung sino pa man. Dinala na po, opisyal pong pinahayag ng Pangulo ng Pilipinas na nakalipad na po sa ang eroplano na magdadala, inilagay sa silver platter. Naalala ko yung ganyan, no? May kwento sa Biblia niyan, di ba? Na talagang inilagay sa silver platter. Antindi, walang kahirap-hirap. Ni hindi pa po nakikita ng mga taong bayan yung na merong warrant of arrest, walang kahirap-hirap. Ipinamigay po ng gobyerno natin ang dating presidente sa isang entity na hindi po tayo nasasakop. Wala pong jurisdiction, hindi po ako may sabi niyan. Paulit-ulit na ito ay lumalabas sa paulit-ulit po na may pag walang check, hindi po ako yun. Dapat blinak nyo. Hindi nyo ba blinak? Paulit-ulit po na nagsabi, no? Na si Pangulong Marcos na walang jurisdiction sa Pilipinas ang ICC. Wala palang jurisdiction, bakit pinamigay mo? Dahil daw sa request ng Interpol. Di dapat sumulat ka sa Interpol. Kung ako po, no, Mr. President, kung ang katwiran nyo po at hanggang ngayon ay sinasabi nyo na hindi tayo miyembro at wala silang jurisdiction, di dapat yun po kinatwiran nyo po sa Interpol na tayo po ay hindi miyembro. No? Pasensya na po kayo, kadarating ko lang po. Huwag nyo na pong problemahin kung simple lang naman po yan. Pag ako po nag-comment, may check. Pag hindi po ako yan, hindi po ako yan. Kayo ba naman maloloko pa sa ganyan? Alam nyo na po yan.
Eh, talaga pong gagawin po nila yon, no? Ibinigay po sa ICC, ibinigay po ninyo sa ICC na walang jurisdiction sa atin. Bakit pa kayo naging presidente? Okay, itanong ko po sa inyo, bakit po nagpapasalamat na nga uli yung pamilya ni Biloso sa inyo? Ano na ang pangalan nung nahuli na si Biloso sa Indonesia? Mary Jane Biloso. Bakit nga po? Wala po bang kaso yun? Si Mary Jane Biloso? Ah, may kaso po. May kaso po siya, di ba? Yung po ba dumaan na sa korte si Mary Jane Biloso? Si Mary Jane Biloso po ba? Bibigyan ko lang po kayo ng halimbawa, Mr. Pre, hindi po ako naniniwala na wala kayong magagawa bilang presidente na ipagtanggol ang isang mamamayang Pilipino sa walang jurisdiction. Ito po, may mga OFW tayo nung panahon ni Duterte. May OFW tayo, nagkaroon ng kasalanan na nahatulan sa korte ng iba. Pero bilang presidente, nung panahon na lang po ni Duterte, wag na po nung panahon nyo. Kasi eto na nga eh. Bilang presidente ng Pilipinas at ng mga Pilipino, inihahabol po ni Pangulong Duterte, no? Ipinakikiusap yung mamamayan na bibitayin sa ibang lugar. Ipakikiusap ni Pangulong Duterte dahil yan po ay mamamayan niya. Wag lang po droga. Ganun po ang trabaho ng isang Pangulo. Hindi po trabaho ng isang Pangulo na pangatwiranan bakit niya ipinahuli yung isang presidente, dating presidente. Hindi po niya tungkulin na matapos ipahuli mangangatwiran. Buti pa po hindi na kayo nagsalita, nakakasama pa ng loob. Pinangangatwiranan nyo pa na tama yung ginawa nyo. Kahit po hindi kami abogado, kahit hindi po kami presidente, kahit hindi po kami senador, congressman, o anumang wala kaming mataas na tungkulin. Napakasimple lang po. Kayo ang nagsasabi ng paulit-ulit. Kayo ang nagsasabi na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Kung walang jurisdiction, kaya sinasabi nyo hindi kayo makikipagtulungan. Eh daig nyo pa po yung nakipagtulungan eh. Hindi lang po sa hindi nakipagtulungan. Hindi nga namin alam na ang buong akala namin dahil hindi kayo nakikipagtulungan, hindi natutuloy yung mga investigasyon. Paano magkakaroon? Buti pa pala nakipagtulungan na kayo para nakita namin kung ano yung ebidensyang sinasabi ninyo na nakikipagtulungan kayo. Napaka-unfair kasi salita kayo ng salita. Hanggang sa press con niya kanina, sinasabi niya pa rin na hindi siya nakikipagtulungan. Sinasabi pa rin po ni Pangulong Marcos na hindi siya nakikipagtulungan. No? Hindi siya nakikipagtulungan sa ICC. Eh daig nyo pa yung nakipagtulungan eh. Sinurrender ninyo yung walang kalaban-laban si Tatay Digong. Daig nyo pa yung nakipagtulungan na lang sana kayo dahil kung investigasyon at nakipagtulungan kayo, maihahanda ni Pangulong Duterte. Ito po, uuwi lang sa Pilipinas ang isang presidente na dinumog, dating presidente na dinumog sa Hong Kong. Pasensya na kayo ha, yung mga taga Hong Kong ha. Eh, kaya pala kayo nag-iiyakan eh. Naramdaman nyo yata yung mangyayari sa kanya pag uwi. Ganun kayo kamahal, yung mga taga Hong Kong. Kung hindi nagpunta dyan, eh, hindi mahuhuli. Mahirapan silang huliin sa Davao eh. Dahil yung mga taga Davao, haharangin eh. Eh dito, pati sila Senator Bongo, sila mga abogado ni Pangulong Duterte, hindi nakakapasok. Ni hindi nakita nila Senator Bongo.
Paulit-ulit, walang jurisdiction, walang jurisdiction. Paulit-ulit. Kung walang jurisdiction, bakit mo hinuli si Duterte? Wala palang jurisdiction yung nagpapahuli. Ang nagpapahuli po ICC, sabi mo, sa press con. Parang proud na proud pa siya na kinampanan ko lang. Wag na tayong umasa. Paano po yan, Mr. President? Tatanungin ko lang po kayo, pag merong isang OFW na mabitay, bibitayin, wala kayong gagawin, Chuck, dahil hindi po pwedeng may gawin kayo dahil si Pangulong Duterte, kayo pa dahilan eh. Kayo pa dahilan kung bakit nadala sa Netherlands, sa dahig. Kayo pa ang nagpahuli mismo. O paano po yan? Pag hinuli ng iba, halimbawa hinuli po sa Saudi Arabia at bibitayin na, OFW, wala na kayong moral authority ngayon na harangin yun. Paano nyo harangin yun? Nakagawa ng kasalanan, nilitis, may batas. Paano kayo makikiusap ngayon? Kung sabihin sa inyo na Saudi, makikiusap ka sa amin, yung presidente mo nga, pinahuli, ikaw mismo nagpahuli. Nililitis ng ibang bansa. Opo, 11:04 lang po. Kulang po kayo. Karirinig-rinig ko lang po ng kay BBM. Nakaalis na po sa mga ngayon lang po na naka-tune in. Kaalis lang po 11:03. Sinabi pa ni BBM, maski yung minuto, alam eh. Nakasubaybay. Pagkatapos po noon, nag-press con. Tuwan-tuwa po eh. Hindi naman tuwan-tuwa ng ngiting-ngiti. Proud na pinaliwanag kung bakit niya pinahuli. Hindi niya po hindi niya po pina-stop ha. Sinabi niya na sila ang nagpahuli dahil sa commitment sa Interpol. Anong commitment sa Interpol? Hindi po umalis. Hindi po kusa. Hindi po umalis ang tawag. Hinuli, pinahuli ng gobyerno, dinala sa ICC sa the Netherlands. Noong nakalipad na po, may oras pa, 11:03. Nilinaw po ni BBM, hindi siya nakikipagtulungan sa ICC, hindi tayo nagbibigay daw ng mga ebidensya, pero pinahuli niya. Pinahuli po ni BBM si dating Pangulong Duterte. Siya po ang nagsabi dahil po sa request ng Interpol. Hindi ka ba pwedeng mag-request sa Interpol? Nasabihin mo na, teka muna, walang jurisdiction ang ICC sa amin. May sarili kaming batas dito. May sarili kaming hukuman. Kahit po sa batas ng ICC, kahit po dun mismo sa kanila, kinakailangan po muna na patunayan nyo, munang patunayan na dito wala nang maaasahan yung mga biktima di umano. Wala ngang reklamo dito kay Pangulong Duterte. Nauna pa agad na sa labas ng bansa. Tingnan nyo po, ano po moral authority? Kaya po kayo mga OFW, kawawa po kayo pag kayo po nahatulan sa ibang bansa. Bakit po? Nilitis siya mga yan. Eto nga po, pinahuli si Pangulong Duterte nilitis, wala tayong naririnig na nilitis ng ICC. Baka sila pa nakiusap na maglabas na eh. Donald Trump, ano ba? Lokohan lang ba? Hindi mo ba kami kaalyado? Bakit hinahayaan mo yung dati naming presidente kung wala na kami masahan dito? Sa ICC nga po din nila. Hindi ko talaga maunawaan, Mr. President. Ngayon, paano po kayo makikiusap? Halimbawa, meron sa Kuwait o sa UAE o sa ibang bansa na bibitayin ng Pilipino. Kung sabihin sa inyo ng presidente doon o prime minister doon o hari ng lugar na yun, pakikiusapan mo kami,
Eh may kasalanan tong tauhan mo. Yun nga presidente mo na pinalitan mo. Hindi mo pinagtanggol sa dayuhan. Hindi lang yun. Hindi lang sa hindi pinagtanggol, siya pa mismo. Yun nagpahuli. Inaamin. Hindi po dinidinay na kusa. Hindi po. Responsibilidad nila yan. Nakaalis na po 11:03. Kawawa naman po si Pangulong Duterte. May sakit na't lahat. 80 anyos. Lilitisin sa lugar sa ibang bansa. Grabe po ang nangyayari ngayon. Masama lang po sa pakiramdam. Gusto kong magpahinga. Kadarating-rating ko lang po galing Hong Kong. Napagod. Kahit po pagod. Nung nakita ko po to si Marcos na nag-presscon. Nagawa nyo pang mag-presscon, ha? Pinagmamalaki nyo pa na nakahuli kayo ng dating presidente. Kala mo naman napaka-wanted nung tao. Mahirap lang magsabi na walang utang na loob, pero grabe. Lahat ng presidente hindi pinalibing yung grabe po yan, no? Lahat ng presidente nagdaan, takot sa mga dilawan, ayaw ipalibing. Ayaw ipalibing ang tatay mo. Nung pinalibing yung tatay mo, puring-puring mo si Duterte. Bakit? Wala ka ba sa war on drugs? BBM, wala ka ba? Wala ka ba sa Pilipinas nung nagwa-war on drugs si Duterte? Sinusuportahan mo. Sinusuportahan mo yung war on drugs. In fact, kinuha mo yung vice president, yung anak. Kung tutol ka pala dyan sa war on drugs na yan, bakit mo kinuha yung anak na vice president? Dalawa lang yan. Niloko mo sila BP Sara, niloko mo yung mga Duterte, niloko mo yung mga Duterte followers para makuha mo yung Duterte votes. Or ang niloloko mo yung mga ngayon, yung mga kakampi mo ngayon, na kunwari ayaw mo sa war on drugs. Hindi mo nabalitaan yung war on drugs? 6 na taon na nag-war on drugs si Tatay Digong, tapos sasabihin mo ngayon masama na sa iyo ang war on drugs? Masama pala sa iyo, bit mo kinuha yung anak na ano yung habol mo? Boto lang ng Duterte, kaya mo kinuha kahit galit ka pala sa Duterte? One lang po. Gur-gur. Okay. Kapapanood ko lang po kay BP Sara, no? Kapapanood ko kay BP Sara na nagsasabi si BP Sara na paano natin haharangin na makalipad ng eroplano. Ginawa po talaga nila lahat, no? Pag wala, ano na po no? Parang hindi ko po alam nyo, ang dami po naghihimutok, ang dami pong masamaan loob. Pero parang siguro sa lahat po ng pangyayari, no? Marami naman pong ganyan na talaga na ang hirap pong pangunahan, no? Knock on wood. Pero kung ano man po mangyari kay Tatay Digong, ano po 'yan? Siguro 'yan na yung sign na talagang si Tatay Digong yung magiging bayani talaga. Hindi ko po sinasabi na knock on wood nga, ayaw natin may mangyari. Kaya lang, walang doktor, nurse lang ang kasama, wala nang iba pa. Tapos, kasi karamihan po, lahat po ng dakilang tao, as in lahat ng dakilang tao, lahat ng mga kinilalang dakilang tao sa kasaysayan ng buong mundo,
minsan sa panahon nilang ginugol sa earth, ay nakulong po sila. No? Totoo po yan. Si Rizal, si Bonifacio, si Aguinaldo, sila, si Ninoy Aquino, si Mahatma Gandhi, at iba pa, no? Naging mga Mandela, na nakulong po yan dahil po sa kanilang mga ginawa, no? Kung ito po ang magiging masakit talagang isipin, no? Na talagang lahat po ng dakilang mga tao talagang ganyan pinipersecute kasi po hindi matanggap ng mga tao na sila po ay tama, na ang kanilang ginawa, ang compromising kasi. Yung pong mga tao, kayo pa nasasaktan Kayo, nakakulong na si Duterte, ngayon defensive pa rin kayo sa sinasabi ko. Masakit talaga tanggapin na dakilang tao si Tatay Digong. Ito po, total, may edad naman. Yan, si Jesus Christ mismo. 'Di ba? Lahat po 'yan mga pinersecute. Sama na natin si Pastor Kibuloy. Lahat po 'to pinersecute muna. Yun yung nag-ano sa kanila Yun yung kumbaga yung kulang na maganda ang ginawa mo. Kulang na ang ginawa mo ay para sa bayan. Kinakailangan pa nila na higitan kasi marami kang nasaktan. Ganun po yun Ganun po sila. Kaya po sila dakilang mamamayan ng iba't ibang lugar nila kasi po marami silang nasaktan. Kay Pangulong Duterte po, yung mga korap, hindi nakapagnakaw ng 6 na taon. No? Yung mga nabubuhay sa mga masasamang gawain, no? Sa mga nabubuhay sila kahit na masira ang kinabukasan. Masira ang kinabukasan ng mga kabataan. Yan po yan sila pa nasasaktan Di ba? Kasi po, tinitignan namin na positive yan. At ito pong ginagawa ninyo, ang isa pang positive na to, ang bawi po ng taong bayan sa May. Sa election po. Ano sabi ni BP Sara? Ang lakas-lakas kasi ng panawagan for the first time po. First time po sa history ng senatorial election na nananawagan po yung mga tao ng straight vote. Alam nyo po, nagsimula to, ulitin ko na naman, no? Nagsimula po tong kampanya ng senatorial election. Alam ko po marami sa inyo, hindi ako mag-straight, bet ko iboboto yan si Ipe. Hindi ako mag-straight, bet ko iboboto yung mga hindi kilala, sayang lang boto ko. Iboboto ko si ganun. Pero ngayon po, kalaunan, straight na po. Nakikita po ninyo, marami po yan. Hindi naman natin makukonsider si Ninoy Aquino dahil sa kawalan na nagawa. Pero yung papel niya sa kasaysayan, di ba? Yung kanyang, kumbaga yung buhay niya, alam niya Alam niya na may gagawin sa kanya, pero tinuloy niya pa rin. Kaya, yun lang. Hindi kasi ko makadilawan si Paulo Tantoco. Ano ba nangyari kay Paulo Tantoco? Wag na po natin. Alam ko yung Apo na Rostan yan, di ba? Wag na muna natin yan. Dito muna tayo. Alam niyo po, in a positive note, nakikita ko po na si Tatay Digong, yun na lang yung kulang para maisemento talaga siya ng isa sa pinakadakilang mga mamamayan. Kasi marami pong magagaling na namuno. Marami pong mga magagaling na tao pero dahil kulang
Kulang po sila sa nasaktan. Magaling sila pero sila ay compromising. Marami po silang mga napagbibigyan mga tao. Kaya po maraming kaaway si Tatay Digong. Kaya po maraming kaaway si Tatay Digong dahil marami siyang sinagasaan. Kaya po siya maraming nasagasaan dahil siya ay non-compromising. No? Hindi niya po ikukompromiso yung mga buhay ng kabataan. Yan talaga yan. No? Kaya yung war on drugs niya na dahilan kung bakit siya may kaso sa ICC, na dahilan kung bakit siya makukulong, na dahilan kung bakit siya pinahuli at ipinamigay ni Marcos sa ICC. Ayan po, dahil hindi siya nagkikipag-compromise. Wala naman po siyang kinita dyan. Sinisiraan pa siya ngayon na Lord of all drug lords. Sa lahat po talaga. Sa lahat naman. Lord of all, biglang, kaya po, eto po, masakit po to ngayon, pero balang araw, makikita po natin yung epekto po nitong ginawa nyo kay PRRD ngayon. Sisingilin kayo ng taong bayan, no? Sisingilin namin kayo sa ibang paraan. Sumama po tayo sa mga nananawagan ng prayer rally. Tandaan nyo po, prayer rally po Hindi kung ano pa man. Siyempre, naghahanap na ng mga butas yung mga yan. We have the right for peaceable assembly. Grabe po. Ngayon lang po ako nakakita na talagang ipinamigay. Literal. Kabababa. Yun pala simulation. Kaya pala nag-practice sa Davao. No? Siyempre, ba't hindi magre-react yung China? Hindi naman member yung China ng ICC. Inihintay ko rin mag-react si Donald Trump. Baka hindi pa po nalalaman ni Donald Trump yung ginawa Alam niyo, sabi nga ni Professor Maalindug, di ba? Yung mga yung instance, akala ko ba tayo ay kaibigan natin yung US? Bakit hindi natin tinutularan yung kung paano i-treat ng US yung ICC? Mahirap talagang mapaniwalaan na dinakip ng ganun-ganun lang si Tatay Digong at pinamigay ng hindi man lang ipinaglaban. Pero hanggang sa kahuli-hulihan, hanggang kanina po, nagsasalita si BBM na hindi raw nila kinikilala ang ICC. Sa lahat po ng hindi kumikilala ng ICC, ito lang po yung pinamigay nyo. Sa ICC si Tatay Digong. Alam po ni BBM na sa ICC mapupunta si Tatay Digong. Hindi mo kinikilala, bakit hindi mo ipinaglaban? Wala na kayong proteksyon sa ibang bansa. Ibabalik sa kanya yan ng ibang bansa Bakit yung mamamayan mo? Di ba? O pag meron po siyang ipakikiusap, sino pong bansa ang papayag na sa batas nila nagkasala yung Pilipino, nilitis at paparusahan ayon sa kanilang batas, ayon sa kanilang sa nagawang kasalanan ng Pilipino? Sino ang papayag na makikiusap yung presidente ng Pilipinas? Baka pwede naman po magbigay kayo ng clemency sa kababayan ko. Kababayan mo nga, pinapahamak mo sa ICC. Wala pa po akong narinig. No? Wala pa po akong narinig na ganyan, na wala pa pong paglilitis. Ipinamigay na. Okay lang sana kung naglitis na, napatunayan si Tatay Digong na nagkasala. Alam niyo po yun? Investigasyon pa lang po Huwag nyo nang problemahin yung mga yan. Hindi tayo kayang tibagin yan. Mabuti nga yan nang marindi sila. Hayaan nyo silang pumasok dito. Bakit ba nyo pinaproblema yan? Hayaan nyo sila. Gusto nilang matuto Wala silang matutunan sa mga vlogger nila
Hindi nga nakapalag yung quiet kay Duterte back in the day eh. Talaga? Oo nga. Namali ako. Tama. Eh ngayon, wala na po. This is not a question of differences in politics, but our sovereignty has been disrespected. Correct. Alam niyo pong maling-mali yan. Alam niyo po ba yung mga nagaganap, yung mga, bakit may mga palitan ng prisoners? O, tignan niyo po, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Pumayag po ang Israel na palitan ng prisoner. Makuha lang nila yung mga prisoner ng mga Hamas. Pumayag sila na 10:1. Isang Israelites, 10 kapalit na palalayain. Ganun po kahalaga sa kanila yung isang mamamayan. 10 Palestino, o mali pala yung sinabi kong 10 Palestino ang katumbas ng isang Israelita. Ganun nila gustong iligtas yung buhay. Eto, sino kapalit? Sino kapalit ni Tatay Digong na pinamigay nyo ron sa ICC? Sino pinamalit? Nakuha natin kapalit ni Tatay Digong? Wala ngang 1:1 eh. Talagang binigay, ipinamigay nyo eh. Pero yun, swapping of prisoners. Isang Israelita, ganun sila. Isang Israelita, kapalit 10 Palestino. Payag yung mga taga-Israel. Ganun nila kamahal yung, kung tayo titingin nun, bakit sila nagpalugi? Hindi po. Sa tingin nila, tama yun. Dahil gusto nilang iligtas yung isa nilang mamamayan. Ganun po. Magtanggol ng mamamayan. Ganun po ang leader. Ipagpapalit mo yung isang prisoner ng sa 10. Makailigtas ka lang ng isa. 10 kapalit. Tanong ko, BBM, sino kapalit ni Tatay Digong? Wala. Pinamigay mo lang na walang kapalit. Tindi naman yan. Kung yan ay dahil sa politika, ayan, hindi kayo nag-iisip. Lalong magagalit ang mga tao ngayon. Yung mga tao na hindi pa boboto sa ibang mga PDP ngayon, mag-e-straight na. Iboboto na yung 10. Kaibigan natin ng China, kaibigan din naman natin ng US. Panahon ni Tatay Digong, kasi bugok kayo eh. O, yan na naman, kaibigan ng China. Ano po masama makipagkaibigan sa China? Ngayon ba hindi natin kaibigan ng China? O, para sabihin ko po rito sa mga China, si BBM po, nagpapadala ng mga tauhan sa China ngayon. Hindi nyo ba alam, umaten si First Lady sa anong tawag dyan? Chinese New Year celebration? Kaibigan natin ng China officially. Baka hindi nyo alam. O yan, ganyan lang kayo eh, no? Kababayan nyo na, kinakantsawan nyo pa na iyak. Yan lang po ang ating topic. Gusto ko pong marinig ang inyong mga saloobin at gusto ko rin marinig itong mga tukmol na pumasok